Kumain ka na dyan dahil aalagaan mo itong anak natin. Matutulog ako dahil inaantok ako. Saan niya kay Tristan? Okay po, basta may bayad ito pagising mo ha? Inismeran lang niya si Tristan dahil may nakakaloko na naman itong ngiti. Pero inirapan lang niya ito dahil alam niya na binibiro lang siya ni Tristan. Nagugas muna si Joyce ng mga plato bago siya umakyat sa silid nila. Napatigil siya sa pag-akyat sa hagdanan dahil biglang kumirot ang ulo niya. Napapikit pa siya dahil sobrang sakit nito. Napasabunot pa siya ng bahagya sa buhok niya. Han, okay ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Tristan dahil nakita niya itong napatigil sa paglalakad habang nakahawak sa ulo nito. Okay lang ako. Mahapdi lang ang ano ko. Pagdadahilan ni Joyce sa kanyang asawa at inalis niya ang kamay niya sa kanyang ulo. Ibinigay ni Tristan ang anak nila kay Joyce at binuhat niya ito papunta sa silid nila. Hinayaan na lang ni Joyce ang asawa niya na buhatin sila. Pinilit niyang itago ang sakit na nararamdaman niya hanggang sa nakarating na sila doon. Ibinaba siya ni Tristan pero naglakad siya papunta sa bag niya at kinuha niya ang gamot niya. Tahimik namang nakamasid si Tristan sa kilos ng kanyang asawa. Lumipas ang ilang oras bago siya bumalik pabalik sa silid nila. Inilapag ni Tristan ang kanilang anak dahil nakatulog na ito sa bisig niya. Nakangiti niyang pinagmasdan namang ina niya. Pumunta muna siya sa office niya. May mga tatapusin lang siya mga trabaho. Nagtagal siya ng ilang oras sa opisina niya. Nagising naman si Joyce na nasa tabi na niya ang anak. Kagad na hinanap ng mata niya ang asawa niya. Siguro nasa baba ito. Saad niya sa sarili. Kinuha niya ang phone niya at nakita niya ang maraming missed calls ng kanyang mommy at may mga messages din ito. Binuksan niya ang mga ito. Napayak si Joyce habang binabasa niya ang mga mensahe na ipinadala sa kanya ng kanyang ina. Anak, sinabi sa akin ng dati mo na may sakit ka. Anak, magpagamot tayo. Hayaan mo si mommy na ipagamot ka. Patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal kita. Please, anak. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pagbabasa dahil mas lalong sumisikip ang dibdib niya. May brain tumor siya at ang sabi ng doktor ay malaki na ito. Noon pa niya nararamdaman ang mga sintomas pero ang buong akala niya simpleng pananakit lang ng ulo o binat lang dahil bagong panganak siya noon. Hanggang sa magpa-check up na siya at sinabi na kailangan na niya magsagawa ng mga test. Noong nakabalik lang siya dito sa Maynila, nakapagpa-check up ng maayos. At doon niya nalaman na may sakit siya. Pero habang nakatingin siya sa kanyang anak ay gusto pa niyang mabuhay. Gusto pa niyang makita na lumaki ang anak niya. Iniisip pa lang niya na mawawala siya ay nasasaktan na siya para sa asawa niya. Kaya tumayo si Joyce Pinunasan niya ang luha niya at kaagad niyang hinanap ang asawa niya at natagpuan niya ito sa loob ng opisina nito. Han, I have to tell you something. Nagunahan ng tumulo ang mga luha niya. Napatingin naman si Tristan sa kanyang asawa na umiiyak. Nataranta siya at mabilis na lumapit kay Joyce May nangyari ba? Sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Shh! Don't cry, hon. Please don't cry. Natataranta na pagpapatahan ni Tristan sa kanyang asawa. Pero mas humagulhol pa si Joyce Naduduwag siya at hindi niya alam kung kaya ba niyang sabihin kay Tristan ang tungkol sa sakit niya. Hon! Huling nasambit ni Joyce bago siya nawala ng malay. Shit! Napamura naman sa Tristan dahil hindi niya inaasahan na may himatay ang kanyang asawa. Mabilis niya itong binuhat at dinala niya sa ospital. Tinawagan din niya ang mommy ni Joyce para puntahan ang kanilang anak. Dahil sa pagmamadali ay nakalimutan niya ito. Nasa malapit lang sa mga ito nakatira kaya nakahinga ng maluwag sa Tristan dahil tulog pa rin daw ang anak nila. Your wife has a brain tumor. Parang nabingi si Tristan sa kanyang narinig mula sa doktor. Biglang nawala ng lakas sa mga tuhod niya sa narinig niya mula sa doktor. Hindi niya ito kayang paniwalaan. His wife is sick. May sakit ang asawa niya at wala itong balak na sabihin sa kanya. Unang bumungad kay Joyce ang puting kisame. Napabalikwas siya pero nagulat siya dahil nakaupo sa tabi niya si Tristan. Napatingin siya sa mukha ni Tristan lalo na sa mga mata nito na halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala niya ang nangyari sa kanya. Handa na siyang sabihin kay Tristan ang lahat ngunit nawalan siya ng malay kaya kaagad siyang napatingin sa kamay niya at naging malinaw sa kanya na nasa ospital siya ngayon. Kinakabahan na sambit ni Joyce Bakit inilihim mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na may sakit ka? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Tristan sa kanya. I'm sorry, hon.
Umiiyak na saad niya kay Tristan. Bakit mo itinago sa akin? Kailan mo sasabihin sa akin kapag wala ka na? Naisip mo malang ba kami ng anak mo? Hindi mo ba kami mahal? Hindi ba kami mahalaga sa'yo? Napakamakasarili mo! Puno ng hinanakit na tanong ni Tristan sa kanyang asawa. Huwag mo namang questionin ang pagmamahal ko sa inyo. Mahal ko kayo, pero natatakot ako. Gusto ko naman sabihin sa'yo kanina eh. Gusto kong gumaling. Kung alam mo lang na ang sakit para sa akin na isipin na may posibilidad na iwan ko kayo. Umiiyak na saad niya kay Tristan. Masakit para kay Joyce na ganoon ang tanong sa kanya na Tristan. Mahal niya ang mag-ama niya pero paano niya sasabihin kaagad kung kakabati pa lang nila? Paano niya aaminin? Pero sana sinabi mo pa rin sa akin kaagad. Dagdag pa na saad ni Tristan. Paano ko sasabihin? Dapat ba sinabi ko na sa'yo nung unang pakikita natin? Ganun ba dapat ang ginawa ko? Han, tawag ni Tristan sa kanya. Bago ang lahat ng ito sa akin. Kung alam mo lang, hindi ko gusto na magkasakit. Sa loob ng 2 taon kinaya ko ang lahat, kaya bakit parang kasalanan ko pa? Dahil sa sinabi ni Joyce Ann ay doon lang nahimas-himasan si Tristan. Nagpadala siya sa bugso ng damdamin niya kaya ganoon ang naging tanong niya sa asawa niya. I'm sorry, Han. Alam ko na nahihirapan ka. Takot lang talaga ako. Takot akong mawala ka sa buhay ko. Umalis tayo dito. Ipapagamot kita sa Amerika. Paano kung mahirapan ka sa akin? Paano kung hindi ako gumaling? Paano kung hindi maging successful ang operation sa... Please, don't say that. Huwag nating isipin na hindi magiging successful. Dahil magiging maayos ang lahat. Gagaling ka kahit maubos pa ang lahat ng pera ko basta gumaling ka lang. Putol ni Tristan sa sasabihin niya. Tristan! Umiiyak na sambit ni Joyce Ann sa pangalan ng kanyang asawa. Han, kakayanin ko. Kahit gaano pa kasakit, kahit gaano kahirap, para sa'yo kakayanin ko. Hindi ko kayang mawala ka. Muntik na akong mawala sa sarili dahil iniwan mo ko. Kaya hindi ko nakakayanin kung sakaling iiwanan mo na ako ng tuluyan. Ako din. Hindi ko na kaya na wala ka. Gusto ko ng buong pamilya. Gusto ko na may daddy si Riley. Gusto ko maging masaya. Sorry kung naging negative ako mag-isip. Tulungan mo ako, Han. Manatili kayo ni Riley sa tabi ko at sikapin ko na gumaling. Pangako lalaban ako para sa inyo. At kung dumating man ang araw na... Shh! Please, huwag mo nang sabihin. Hindi ko na kayang marinig iyan. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ka. Yun lang ang isipin mo. Dapat positive lang tayo. Kung naririnig ka ng anak natin ngayon, malulungkot siya kapag naririnig niya na nawawala ng hope ang mami niya. Saan ni Tristan kay Joyce Ann? Lalo namang umiyak si Joyce Ann, lalo na't naalala niya ang anak niya. Tama si Tristan dahil masasaktan ang anak niya. Gusto niya itong palakihin, alagaan at gabayan. Isa sa pangarap niya ay ang makita na maging matagumpay ang anak niya pagdating ng araw. Kapag lumaki na ito, pinunasan ni Tristan ang mga luha ng kanyang asawa. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. May gusto ko bang kainin? Tanong ni Tristan kay Joyce Ann nang naging maayos na silang dalawa. Gusto ko ng forage. Mahinang sagot ni Joyce Ann. Okay, sasabihan ko sila na magluto. Saan ni Tristan at may tinawagan ito. Nalaman ni Joyce Ann na dinala siya ni Tristan sa Bravo Hospital. Panay ang pisil ni Tristan sa kamay niya. Nag-uusap sila at nalaman niya na nandoon sumami niya ang anak niya. Hindi na siya nagbigay ng komento dahil alam niya na kahit hindi pa sila okay ng parents niya ay aalagaan naman ng mga itong anak niya. Nang dumating ang forage ay pinakain siya ni Tristan. Inilagaan at inasikaso siya ng kanyang asawa. Naubos niya isang mangkok dahil nagutom siya. Han, matulog ka na kaya? Anya kay Tristan. Okay lang ako. Ikaw baka inaantok ka na? Balik na tanong sa kanya ni Tristan. Hindi pa ako inaantok. Sagot naman niya sa kanyang asawa. Gusto mo bang makita si Riley? Gusto ko. Pero mas okay na doon na lang muna siya. Baka magkasakit siya kapag dinala mo siya dito. Sagot niya kay Tristan. Hindi ko siya dadalhin dito. Baka gusto mo siyang tawagan via video call? Baka tulog na siya ngayon. Malalaman at... Han, huwag na po.
Iniisip niya pa lang na makikita niya ang mga magulang niya ay nakakaramdam na siya ng pangamba. Aaminin niya na nahihiya siya, lalo na naging matigas siya sa mga ito. Okay, nakangiti na sagot ni Tristan sa kanya. Naging tahimik na silang dalawa. Siya ay nakahiga lang habang si Tristan ay parang may kausap sa chat. Hinayaan na lang niya ito dahil alam niya na hindi ito babae. Tumayo si Tristan at umikot papunta sa kabilang side niya dahil doon ang mas maluwag. Umupo ito at sumandal, sabay bigay ng phone niya kay Joyce Ann. Napaluhan naman si Joyce Ann dahil nakita niya ang anak niya. Hindi pa ito natutulog at naglalaro pa ito ng mga laruan na sa tingin niya ay binili ng parents niya. Alam ko na ayaw mong makita ang parents mo, kaya nagpasuyo na lang ako na kunan ng pictures baby. Pero video ang pinasa nila. Alam ko na namimiss mo ng anak natin. Palambing na bulong ni Tristan. Thank you, hon. Kinabig ni Joyce Ann sa Tristan at hinalikan sa labi. Kaagad naman tinugon iyon ni Tristan. Napangiti silang pareho noong maghiwalay ang mga labi nila. Happy? Nakangiti na tanong ni Tristan sa kanya. Of course. Hindi ko kaya na mawalay sa ano ko. Noong nag-overnight tayo sa bahay nila Kay, hindi ako mapakali dahil iniisip kong anak natin. Sa totoo lang, tuwing nasa trabaho ako ay siyang laman ng isipan ko. Kumayos lang ba siya? Kung ano kayang ginagawa niya? Ganoon yata talaga ang isang mommy. Nakangiti ng kwento niya kay Tristan. Thank you for all your sacrifices and for taking care of our son. Kaya ngayon, hayaan mo naman ako na alagaan ko kayo. Gawin nating masaya ang bawat araw. Nakangiti na saad ni Joyce Ann kay Tristan. Paulit-ulit niyang pinanood ang video ng anak nila hanggang sa bigla na lang siyang nagtipa ng mga salita para ipadala sa kanyang mommy. Thank you, Mom. Huminga pa siya ng malalim bago niya pinindot ang send button. Nang makita niyang binasa ng mommy niya ay kaagad na binigay ni Joyce ng phone kay Tristan. Humiga siya at ipidikit niya kaagad ang mga mata niya. Narinig pa niya ang mahinang tawa ni Tristan. Alam niya na natutuwa ito sa ginawa niya. Para sa kanya itama lang ang ginawa niya. Hindi naman siya ganoong kasamang anak para tuluyan niyang kalimutan ang mga magulang niya. Humiga na rin si Tristan sa tabi niya at narinig niya mahinang hilik nito. Tumagilid siya para pagmasdan ang mukha ng asawa niya. Baka sa mukha ni Tristan ang pagod. Hinaplos niya ang mga mata nito. Namamaga ito dahil alam niyang umiyak ito ng sobra. Pangako, magpapagaling ako. At kung sakaling dumating man ang oras na iwan kita, palagi mo sanang iisipin na mahal kita. Kayo ni Riley ang buhay ko at lalaban ako. Hindi niya ito kayang isatinig kaya tahimik siyang lumuluha habang nakatingin sa kanyang asawa. Hindi pa dalawin ng antok si Joyce Ann. Laman ang kanyang isipan sa baby Riley. Kinuha niya ang phone ni Tristan at bumungad sa kanya ang chat ng kanyang mommy. Nagpadala ito ng picture ni Riley na natutulog na habang may yakap na malaking character pillow. Napangiti na lang siya at nakita din niya na katabi ng anak niya ang daddy niya. Thank you, Mom and Dad. Mahal ko kayo ni Daddy. Habang sinasambit niya ang mga salitang iyon ay hindi nakaligtas ang pagpatak ng luha niya. Napakagulol si Joyce Ann dahil namimiss na niya ang kanyang ina. Bumalik sa kanya ang lahat ng tiniis nito para sa kanya. Kaya sa tingin niya ay oras na para maging maayos ang pamilya nila. Nanatili si Tristan at Joyce Ann sa ospital. Gustuhin man ni Joyce Ann na umuwi na pero hindi siya pinayagan ng doktor. Under monitoring siya ngayon. Inaayos na rin ang mga papers para magpagamot siya sa Amerika. Alam niya na mahirap pero susubukan pa rin nila. Para sa mag-ama niya ay kayang tiisin ni Joyce Ann ang lahat. Are you okay? Tanong ni Tristan sa kanya. Okay lang ako. Ikaw, hindi ka ba nababagot dito? Tanong niya rin sa kanyang asawa. Hindi naman, hon. Bakit naman ako mababagot kung ganito kaganda ang kaharap ko palagi? Nakangiti naman ang sagot ni Tristan sa kanya. Bulero ka talaga. Paano kung maging kalbo na ako? Maganda pa rin ba ako sa'yo? Biglang tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. May buhok ka man o wala, ay walang magbabago. Mahal pa rin kita at ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat ng babae na nakilala ko. Sagot ni Tristan sa kanya. Parang naiiyak na naman si Joyce Ann. Hindi talaga siya sanay na ganito ang asawa niya. Ngayon niya mas nakita kung paano magmahal ang isang Tristan Bravo. Kaya hindi niya maiwasan na hindi makonsensya sa ginawa niyang paglayo noon. Ngayon niya nararamdaman ng sobrang pananabik. Ang buhay niya ngayon ay hindi pa sigurado pero nais niya na nasa tabi lang niya sa Tristan.
Marami ang nagbago sa kanya simula nang dumating si Tristan. Simula noon hanggang ngayon ay nasa tabi niya ito tuwing may pinagdadaanan siya. Ang lalaking handang ibigay sa kanya ang lahat. Bigla niyang natanong ang sarili niya. Ano ba ginawa niya para kay Tristan? May nagawa na ba siya para sa asawa niya? Han, may masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Honey, look at me. May problema ba? Sunod-sunod na tanong na Tristan sa kanya at kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Ang sama ko pala sa'yo. Kasi palagi ko nalang iniisip ang sarili ko. Mula noon nasa tabi kita. Marami nang dumating na problema sa atin pero nanatili ka pa rin sa akin. Sa tingin ko malas talaga ako. Kasi puro problema na lang binibigay ko sa'yo. Umiiyak na sagot niya sa tanong ng kanyang asawa. Ikaw ang swerte ko. Para sa akin, mas mahigit ka pa sa kahit anong dumating sa buhay ko. Noong nakita kita'y alam ko na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Minor de edad ka pa noon pero hindi mo alam kung gaano kita kagusto lapitan. Hindi ko lang masabi sa iyo lahat pero noon pa manibaliw na ako sa iyo. Kaya labag sa loob ko na umalis. At ikaw ang una kong hinanap noong bumalik na ako. Pag-amin ni Tristan. Dahil tapos na akong mag-aral. Han, wag mong isipin na malas ka. Dahil isa kang regalo. You are precious to me. Only for me. Tumandaman tayo o kumulubot man ang mga balat natin na ikaw pa rin. Sorry, hon. I love you always and forever. Nakangiting saad ni Tristan sa kanya. I love you too, Tristan. I need you, hon. Sana hindi ka mapagod sa akin. Kailangan kita dahil ikaw ang lakas ko ngayon. Hinalikan siya ni Tristan sa noo pababa sa labi niya. Pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Niyakap siya ni Tristan at nakatulog na lang siya sa bisig ng asawa niya. Hindi iniinda ni Tristan ang pangangalay na nararamdaman niya at hinayaan niya ang asawa niya na matulog sa bisig niya. Napapansin niya na nagiging antukoy na ito. Sunod-sunod na rin na umaatake ang sakit ng ulo nito. Kung pwede lang na siya na lang at hindi na si Joyce Ann ang nasasaktan, ay gagawin niya. Narinig niya na may tumatawag sa phone niya kaya inayos na niya sa higaan ng asawa niya. Hello, Mom? Sagot niya sa phone niya. Tumawag ang mommy ni Joyce Ann sa kanya. How's my daughter? Tanong nito sa kanya. She's sleeping now. Sagot niya sa ginang. Alagaan mo siya, anak. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa namin sa inyo. Ramdam niya ang pagsisisi sa boses nito. Wala na po sa akin iyon, Mom. Sana'y magkaayos na kayo ni Joyce Ann. Mahal ka niya at sana'y bigyan niyo lang po siya ng time. Handa ako maghintay, Tristan. Ang mahalaga ay gumaling ang anak ko. Mahal na mahal ko siya. Umiiyak na saad ni Laura. Mahal ka din po kayo, Mommy. I'm sorry po. Sorry po kung nagalit ako sa inyo. Nagising si Joyce Ann at kinuha niya ang phone kay Tristan. Nagulat si Laura dahil hindi niya inaasahan na si Joyce Ann ang kausap niya. Tinakpan niya ang bibig niya dahil ayaw niyang marinig ng anak niya ang hikbi niya. Masaya siya na marinig iyon mula sa kanyang anak. Para sa kanya ay isa ito sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Hindi ka na magalit kay Mommy? Tanong niya kay Joyce Ann. May tampo pa po ako pero gusto ko na maging maayos na po tayo. Hindi ko na po kayo magalit sa inyo. Mahal ko po kayo, Mom. Nasaktan lang po ako pero hindi ko po kayo magalit sa inyo ng matagal. Matagal akong nagalit sa inyo at sobrang bigat po sa dibdib ko yun. Gusto ko po kayong makita. Pwede po ba kayong pumunta dito? Isama niyo po si Riley kahit na saglit lang. Gusto ko pong mayakap ang anak ko. Mahabang saan ni Joyce Ann habang umiiyak. Sige anak, ngayon din ay pupunta kami dyan. Isasama kong apo ko. Sagot ni Laura sa kanyang anak. Mabilis na lumabas si Laura sa silid nila para hanapin si Sakto. Natagpuan niya ito na nakaupo sa may sala habang nilalaro ang apo nila. Gusto makita ng anak natin si Riley. Pagbibigay alam niya kay Sakto. Really? Hindi naman makapaniwala na tanong ni Sakto sa kanyang asawa. Kakatawag lang niya. Let's go. Huwag natin siyang paghintayin. Mabilis na bumiyahe papunta sa ospital ang mag-asawa kasama ang apo nila. Kabado si Laura habang nasa biyahe sila. Pero iniisip niya na maayos na ang lahat at wala siyang dapat na ipag-alala. Kinakabahan ako, hon. Paano ko sila haharapin?
Kinakabahan na tanong ni Joyce Ann kay Tristan. Relax, Han. Alam ko na magiging maayos ang lahat. Nakangiti na saan ni Tristan sa kanya. Sa tingin mo? Dagdag pa nito. Yeah. They made mistakes pero hindi mababagong katotohanan na mahal ka nila. Just relax, Han. Naisip niya na tama si Tristan. Magiging maayos ang lahat. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga magulang niya. Nalalamig ang mga kamay niya sa kaba. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ni Tristan ang parents niya. Buhat ng daddy niya si Riley. Dad. Tawag niya sa mga ito. I'm sorry, anak. Mabilis na lumapit ang mommy niya sa kanya. Niyakap si Joyce Ann ang mommy niya ng mahigpit habang panay ang bulong nito ng I'm sorry, anak. Umiyak ang mag-ina habang magkayakap. Sa Tristan naman ay kinuha ang anak niya kay sakto. Lumapit naman ito sa mag-ina at niyakap niya ito. Hindi naman mapigilan ni Tristan na mapaluha habang pinapanood ang mga ito. Masaya siya dahil naging maayos na ang relasyon ng mga ito. Baby Riley. Tawag nito sa anak nila kaya mabilis siyang lumapit at pinakarga kay Joyce Ann ang bata. Namiss kita, baby ko. Pinupog ni Joyce Ann ang halik ang buong mukha ng baby nila. Baka sa mukha nito ang pananabik sa anak nila. Ang lahat ng puot sa puso ni Joyce Ann ay biglang naglaho. Para sa kanya ay magaan sa dibdib kapag walang galit na nararamdaman. Hahayaan niya na bumawi sa kanya ang mga magulang niya. Hindi na niya ipagkakait ang pagkakataon na ito para mabuo ang pamilya nila. Pero habang nasa gitna sila ng isang masayang pag-uusap, ay sumakit ng matindi ang ulo niya. Ang sakit! Hiyaw niya sa sobrang sakit nito. Mabilis na pinindot na Tristan ang buzzer dahil humihiyaw na si Joyce Ann sa sobrang sakit habang nakahawak sa ulo nito. Tristan! Ang sakit ng ulo ko! Hiyaw ulit ni Joyce Ann. Mabilis niyang dinaluhan ang asawa niya. Mabilis din na dumating ang doktor. Sa tingin ko'y kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Kailangan niyo na siyang dalhin sa US as soon as possible. Saad ng doktor. Inasikaso ng mga doktor si Joyce Ann. Ginawa nila ang lahat para mapabilis ang pag-process sa mga papers na kailangan sa paglipad nila sa US. Nakatulog si Joyce Ann dahil sa ibinigay nilang painkiller. Pero habang nakatingin si Tristan sa kanyang asawa, ay hindi niya maiwasan na hindi maawa sa asawa niya. Sasama ako sa inyo sa US, anak. Ako mag-aalaga kay Riley. Saad ni Laura kay Tristan. Sige po, Mom. Pasensya na po kayo kung kailangan kong ipaalaga sa inyong anak namin. Saad ni Tristan sa kanyang bianan. Hindi mo kailangang sabihin iyan. Obligasyon ko ito, anak. At ito lang ang magagawa ko para sa anak ko. Sapat na sa akin na samahan mo ang asawa mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Parang naiiyak na saad ni Laura. Sobrang nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil binigyan si Joyce ng isang mabait at mapagmahal na asawa. Kaya alam niya na hindi nito pababayaan ang anak niya. Umalis saglit si Tristan at si Laura na lang ang naiwan para magbantay sa anak niya. Habang nakatingin siya sa anak niya ay hindi niya maiwasan na magalit sa sarili niya dahil alam niya na naging pabaya siyang ina. At naisip niya na kung hindi siya nangialam sa buhay na mag-asawa ay sigurado siyang magaling na ito ngayon. Siguro hindi ito umalis noon. Hindi niya maiwasan na hindi sisihin ang sarili niya. Ano ko? Alam ko na kaya mo to. Para sa mag-ama mo. Kahit hindi na para sa amin ang daddy mo. Kausap niya sa anak niyang natutulog. Samantala, nagising si Joyce Ann dahil sa naririnig niyang umiiyak. At bumungad sa kanya ang mommy niya na ngayon ay umiiyak habang hinihimas ang buhok niya. Bakit ka umiiyak, Mom? Tanong niya dito. Napuwing lang ako, anak. Pagsisinungaling ni Laura. Naiinis ako sa sarili ko, anak. Dahil alam ko na kasalanan ko ito. Hindi kita nalagaan dahil selfish ako. Sorry, anak. Sorry dahil pabaya akong ina. Umiiyak na saad niya kay Joyce Ann. Bakit niyo ba sinisisi ang sarili niyo? Wala kayong kasalanan dahil tadhana ko talaga ito. Thank you and sorry, Mom. Alam ko na may pagkukulang din po ako sa inyo bilang isang anak. At hindi lang po sa inyo problema kundi pati na po sa akin. Huwag na po kayong umiyak dahil sisikapin ko po na gumaling. At magsisimula po tayo ulit bilang isang masayang pamilya. Patawarin niyo rin po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Umiiyak na saad ni Joyce Ann sa kanyang ina.
Pinunasan naman ni Laura ang luha ng kanyang anak. Alam niya na walang pagkukulang ang anak niya kaya masakit para sa kanya dahil sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanila ay lumaki ito bilang isang mabuting tao. Guilty siya dahil hindi niya ito naalagaan ng mabuti dahil puro na lang sarili niya ang iniisip niya. Dahil sa mga mali niyang plano at desisyon sa buhay ay naapektuhan pati na ang pagiging isang ina niya. Anak, palagi mong tatandaan na wala kang naging pagkukulang sa amin. Huwag ka nang umiyak. Sabi mo kanina itumahan na ako pero ikaw naman itong umiiyak ngayon. Saad naman niya sa anak niya. Sorry, Mom. Nakangiti na sabi ni Joyce Ann. Hindi alam na mag-ina na kanina pa sila naririnig at nakikita ni Sakto at Tristan. Kaya napangiti ang mga ito dahil okay na talaga ang dalawa. Pumasok na sila at pinagsaluhan nila ang masarap na pagkain na dala ni Tristan. Hindi naman nagtagal sa ospital ang mag-asawa dahil kailangan na nilang umuwi para alagaan si Riley. Han? Tawag niya kay Tristan. Yes, Han. Sa tingin mo ba kakayanin ko? Tanong ni Joyce Ann kay Tristan. Oo naman. At nandito lang ako sa tabi mo. Nakangiti na sagot na Tristan sa kanyang asawa. Ramdam niya ang pangamba nito pero hindi hahayaan ni Tristan na panghinaan ng loob ang asawa niya dahil alam niya na matapang ito at malakas ang loob ni Joyce Ann. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ni Joyce Ann sa narinig niya mula sa kanyang asawa. Kaya humiga na siya dahil bigla siyang nakaramdam ng antok. Ilang sandali pa ay nakatulog ito kaagad. Malungkot namang pinagmasdan ni Tristan ang natutulog niyang asawa. Awang-awa siya sa asawa niya pero wala naman siyang magawa para pawiin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Pumasok ang doktor ni Joyce Ann at sinabi nito na okay na ang mga papeles para sa pag-transfer nito sa Amerika. Kaya nagpasalamat si Tristan dahil makakalipad na sila kaagad sa Amerika. Kaagad niyang tinawagan ng pinsan niya na may-ari ng airline company para humiram na isang private plane na gagamitin nila. Kaagad naman itong pumayag. Handang-handa na talaga ang lahat. Laking pasasalamat ni Tristan dahil may pamilya siyang maaasahan. Humiga muna si Tristan sa may sofa dahil balak niyang umidlip muna. Mahimbing na natutulog si Tristan at hindi niya namalaya ng oras. Nung gumising siya ng umaga, ay ang buong akala niya ay gising na rin si Joyce Ann dahil ganitong oras ito nagigising. Hinintay niya ito dahil iniisip niya na baka masarap lang ang tulog ni Joyce Ann pero sumapit na ang tanghali ay hindi pa rin ito gumigising. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Natakot siyang bigla at hindi niya alam ang nangyayari sa asawa niya. Mabilis niyang tinawagan ng doktor. Kaagad naman dumating ang doktor. Nagtataka si Tristan dahil nagkakagulo ang mga doktor. Mabilis din nilang ipinasok sa ICU si Joyce Ann. Doc, what's going on? Ano nangyayari sa asawa ko? Kinakabahan na tanong ni Tristan sa doktor. Sorry, pero comatose ang asawa mo ngayon. Kailangan na talaga natin siyang ilipad papunta sa US. Kung magtatagal pa, baka mas talong lumala. Sagot ng doktor sa kanya. Biglang nawala ng lakas sa mga tuhod ni Tristan. Hindi niya inakala na ganito ang mangyayari sa asawa niya. Ang buong akala niya kasi natutulog lang ito. Natatakot siya dahil hindi siya handa at hindi niya kaya na makita na ganito ang asawa niya. Anak, tumayo ka na dyan. Utos ng mommy na Tristan. Anak, magiging okay din ang asawa mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya natin ito. Mom, bakit ang asawa ko pa? Bakit hindi na lang ako? Bakit? Umiiyak na tanong na Tristan sa mommy niya. Don't say that, anak. Lagi mong isipin na may dahilan ng lahat at hindi natin hawak ang sarili natin buhay. Tibayan mo ang loob mo kagaya ng kung paano mo siya ipaglaban sa akin. Sad nito kay Tristan. Dahil sa sinabi ng mommy niya, inaisip ni Tristan na tama ang mommy niya. Inasikaso na niya lahat ngayong araw dahil mamayang gabi lilipad na sila papunta sa US. Ipapagamot na niya ang asawa niya. Inasikaso na rin ng tito niya ang lahat sa US at sila na lang ang kulang. Baby Riley, alis muna kami ni mommy. Sumunod na lang kayo ni lola mo sa akin. Kailangan na kasi namin umalis si mommy mo mamaya para gumaling na si mommy mo. Kausap ni Tristan sa anak niya. Alam niya na hindi pa ito makakasagot sa kanya pero na-spring niya itong kausapin. Mom, we need to go now. Kasi kapag tumagal pa kami, baka hindi na kayanin ni Joyce Ann. Paalam ni Tristan, sabihan na niya. Ingat kayo anak. Tawag ka pagdating niyo doon. Susunod kami agad. Saad ni Laura at niyakap niya sa Tristan. Bumalik na si Tristan sa ospital at naghanda na sa kanilang pag-alis.
Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanila ni Joyce Ann pagdating nila sa Amerika, pero malaki ang tiwala niya na makakaya ng asawa niya ang lahat. Sakay na isang private plane ay bumiyahe na ang mag-asawa papunta sa US. Hawak ni Tristan ang kamay ng kanyang asawa. Umiiyak siya dahil takot na takot siya. Mahal na mahal kita, hon. Bulong niya sa tenga ni Joyce Ann. Kitang-kita ni Tristan ang luha na dumaloy sa gilid ng mata ng kanyang asawa. Alam niya na naririnig siya nito. Lumaban ka't magpagaling dahil hindi ako aalis sa tabi mo. Humagulhol siya dahil biglang gumalaw ang kamay ni Joyce Ann. Pagkarating nila Tristan sa US ay kaagad na inasikaso si Joyce Ann. Kahit na puyat at pagod sa Tristan ay matyaga siyang naghihintay na matapos ng operation ng kanyang asawa. Kanina pa nanlalamig ang mga paa at kamay niya. Pagkatapos ng ilang oras na operasyon ay lumabas na ang doktor. Your wife is